Lampas 300 agad ang nasawi nang magsagawa ng airstrike ang Russia sa pangalawang pinakamalaking syudad sa Syria, sa Aleppo. Nagsimula ang malaking kaguluhan sa Syria nito lamang November 27, Miyerkules. Ito rin ang araw na kung saan nagkasundo ang Israel at Hezbollah at Lebanon na magkakaroon na sila ng ceasefire. Ang presidente ng Syria na si President Bashar al-Assad ay malapit na kaibigan ng Russia at ng Iran. Malaki ang tulong na ibinibigay ng Russia sa presidente ng Syria. Nagbibigay ito ng mga armas pangdigma, maging mga satellite at ganun din ang Iran. Maraming mga tao sa Syria ang ayaw na ayaw ang kanilang presidente na si Bashar Assad. Katunayan, nais nila ito na bumaba na sa kanyang pwesto. Pero dahil sa puwersa ni Bashar al-Assad, hindi ito matanggal-tanggal sa kanyang pwesto. Kaya naman, isa sa mga paraan na ginagawa ng mga tao na ayaw sa pamumuno ni Assad, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng dahas. Ang nakakagimbal mga kaibigan, nang sumiklab ang digmaan sa Syria nitong November 27, merong general ng Iran ang nasawi at ang pinagbibintangan ay Israel. Ayon sa ulat, isang Iranian Brigadier General na nagangalang Umars Poharshimi ang napaslang sa province of Aleppo at napaslang ito sa pag-atake ng militanteng grupo na tinatawag na Hayat Tahrir al-Sham. Ang grupong ito ay notaryado na ng United States of America, Russia at Turkey bilang mga terrorist group. Ngayon, paano naman nakakaladkad ang Israel sa kaguluhan ngayon sa Syria? Ayon sa ulat ng The Times of India, na sinabi mismo ng Iranian Foreign Minister na si Abbas na ang kaguluhan ngayon na nangyayari sa Syria ay plano ng United States of America at Israel. Hindi maganda ang ugnayan sa pagitan ng United States of America at ng leader ng Syria. And of course, ganun din ang Israel. Ang tanging tumutulong sa presidente ng Syria ay ang presidente ng Russia at ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon, mismong Russia at Iran, hindi rin maganda ang ugnayan sa United States of America. And of course, lalong-lalo na ng Israel. Ngayon, ipinalalabas ng Foreign Minister ng Iran upang mabago ang gobyerno ng Syria, kinakailangang paalisin nito ang kasalukuyang namumuno. At kapansin-pansin din na ang araw na kung saan sumiklab ang digmaan sa Syria, siya ring araw na nagkasundo ang Israel at Hezbollah at Lebanon na magsi-ceasefire na sila. Mas lalo pang uminit ang mga balita mga kaibigan sapagat mismong ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang nagsabi na dahil sa ceasefire nila ngayon sa Hezbollah ay magkakaroon ito ng pagkakataon na makaka-focus sila sa threat ng Iran. At sa digmaang nangyayari ngayon sa Syria, dalawang bagay naman ngayon ang sinasabi ng mga analyst. Una, kung totoong Israel at United States of America ang may pakana ng digmaang ito upang mapaalis sa pwesto itong si Assad, merong napakalaking plano ang United States of America at Israel laban sa Iran. At nang sa ganon, mawawalan ng kapangyarihan ang Iran na dumaan sa Syria upang atakihin ang Israel. At katunayan, nito lamang nakaraang buwan, Oktubre, naibalita rin na ang Iran ay muling sasalakay sa Israel. Tanong, saan nila pararaanin ang kanilang mga armas? Ayon sa ulat, Syria. Kaya iniisip ng mga analyst na isa ito sa mga dahilan kung bakit sinabi mismo ng Foreign Minister ng Iran na Israel at United States of America ang may pakana sa kaguluhan ngayon sa Syria. Lumalabas na kung susumahin ang mga pahayag ng Iranian Foreign Minister, ginagamit ngayon ng United States of America at Israel ang Hayat Tahrir al-Sham upang pababain sa pwesto itong si Assad. At ang pangalawang punto, dahil nga si Assad ay alyado ni Ayatollah Ali Khamenei at ng Russia, kinakailangan na manatili sa pwesto itong si Bashar Assad upang ang Iran madali itong makakapag-transfer ng mga armas sa puntang Lebanon in support of Hezbollah members. At isa pa, upang madaling masalakay ng Iran ang Israel, kinakailangan nito ang pamunuan ng Syria dahil dito niya idadaan ang kanilang mga puwersa. Kaya
Ayon sa ulat ng NDTV World, mismong Russian Defense Minister ang nagsabi na nagsagawa sila ng isang napakalaking airstrike sa Syria upang targetin ang mga umaatake sa gobyerno ng Syria. Nagpalipad ito ng maraming jet fighters at 300 agad ang nasawi sa naturang airstrike. Ayon sa Syrian Army, dose-dose na raw sa kanilang mga sundalo ang nasawi dahil sa isang major attack na isinagawa ng Islamist Hayat Tahrir al-Sham. Ang Aleppo ay pangalawa sa mga malaking syudad ng Syria at mula noong 2016 hindi nakakaranas ng pang-aatake ang syudad na ito. Noong 2011, merong isang malaking demonstrador, tinatawag silang pro-democracy demonstrators na nagtipon-tipon sa lansangan upang ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni President Bashar al-Assad. Pero ang grupo ng pro-democratic demonstrators na ito ay pinulbos ng puwersa ni Assad. May mga nakaligtas at magmula noon, ang grupong ito ay nagsagawa ng isang organic militias. Ang iba rito ay mula pa sa Syrian military. Ang purpose nito ay upang kalabanin si Bashar Assad. Tinatawag din ang grupo na ito na opposition forces. Maraming mga grupo ang nagkaisa kahit na iba-iba ang kanilang mga pananaw, ang kanilang mga ideolohiya. Pero meron silang one thing in common at ito ay upang pababain si Bashar Assad. At ang grupong ito mga kaibigan na tinatawag na pro-democracy, nang ma-establish sila, agad silang sinuportahan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, and of course ng United States of America. Maging ang Turkey ay sumuporta rito at dahil sa nabalitaan ng Russia at ng Iran na ang pro-democracy ay sinuportahan ng Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates at United States of America, agad naman na kumilos ang Russia at Iran. Nagkaroon ng matinding bakbakan ang dalawang grupong ito at agad na pinalipad ng Russia ang kanilang mga warplanes maging ang Air Force ng Syria. Samantalang ang Iran, pinakilos nito ang kanyang IRGC at ang Hezbollah upang atakihin ang pro-democracy group na ito. Taong 2020, nagkaroon ng ceasefire. Talagang napakatindi ng pangyayari ngayon sa Middle East mga kaibigan. Mismong si Benjamin Netanyahu ang nagsabi, binabantayan nila ngayon ang pangyayari sa Syria dahil maaaring madamay sila sa gerang ito. Nagsagawa na rin ng meeting si Benjamin Netanyahu upang fokusan ang pangyayari ngayon sa Syria. Hanggang ngayon mga kaibigan ay patuloy pa ang kaguluhan sa lugar na ito. Marami ng mga lugar sa Aleppo, kasama na ang kanilang military sites at airport, hawak na ng mga militanteng grupong ito. Antabayanan lamang ang mga susunod pang kaganapan sa Middle East at sa buong mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.